Hello po. Binabati ko kayo ng maluwalhating kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. O sa pamamagitan ng kanyang mapagpalang biyaya, binigyan tayo ng Panginoon ng karangalan na maihayag ang diwa ng mga pangyayari sa kasaysayan at propeta na may kaugnayan sa walang hanggang plano ng Diyos para sa pagkakaroon ng simbahan at nakatala sa kanyang banal na salita, ang banal na Biblia. Ang plano na ito ay para sa lahat ng mga tinawag ng Diyos upang makamit ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa loob ng layuning ito, nagsisimula kami ng isang serye na binubuo ng 8 yugto, isa para sa bawat isa sa 7 titik ng Apokalipsis at isa pa para sa mga pangitain ni Apostol Juan sa isla ng Patmos. Ang seryeng ito ay magiging pangkalahatang tema ng propetikong plano ng simbahan sa 7 titik ng Apokalipsis. Ang layunin ng seryeng ito ay akayin ang lahat sa pag-unawa sa plano ng Diyos na inihanda ng Panginoon mula sa kawalang hanggan. Ang plano na ito ay may kaugnayan sa pagpili ng isang tapat na simbahan na iligtas mula sa kasalanan, nakatakdang mabuhay ng walang hanggan kasama ang kanyang anak na si Jesus sa kaluwalhatian ng Ama sa kanyang rapture. Sa makatuwid sa 8 episode ng seryeng ito, ang aming diskarte ay palaging magbibigay diin sa isang aspeto na hindi kailanman nakita bago na kung saan ay ang propetikong aspeto ng 7 titik ng Apokalipsis. Inihayag ng Diyos at Ama ang propetikong plano ng simbahan sa lumang tipan kay Propeta Isaias sa Kabanata 11, talata 2. Sa tekstong ito ng Biblia, ipinropesya ni Isaias ang 7 operasyon ng banal na Espiritu sa 7 panahon ng propeta na magmamarka ng pagkakaroon ng tapat na iglesia ni Jesus sa mundong ito. Sinasabi ng teksto ng Biblia, at magpapahinga sa Kanya ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng karunungan, ang Espiritu ng katalinuhan o kaunawaan, ang diwa ng payo, ang Espiritu ni fortaleza, ang Espiritu ng kaalaman o apokalipsis, at ang Espiritu ng takot. Sa mga araw ng kanyang ministeryo sa lupa, pinagtibay ng Panginoong Hesus Anak ang mga salita ni Propeta Isaias nang sabihin niya ang 7 talinghaga ng kaharian sa Mateo Kabanata 13, talata 3 hanggang 50. Ginagamit ni Jesus ang parehong pagkakasunod-sunod ng 7 operasyon ng banal na Espiritu sa simbahan sa panahon ng pag-iral nito. Una, ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Pangalawa, ang talinghaga ng trigo at damo. Pangatlo, ang talinghaga tungkol sa buto ng mustasa. Pang-apat, ang talinghaga tungkol sa lebadura. Ikalima, ang talinghaga ng nakatagong kayamanan. Ika-6, ang talinghaga ng perlas na napakahalaga. At ikapito, ang talinghaga ng lambat na itinapon sa dagat. Sa pagbigkas ng 7 talinghaga ng kaharian, ang rekomendasyon ng Panginoong Hesus sa 2 sa mga ito ay siya na may mga tainga upang makinig, hayaan siyang makinig. Mateo, Kabanata 13, talata 9. Ngayon, sa panahon ng pag-iral ng simbahan, isinasagawa ng banal na Espiritu ang propetikong plano ng Diyos para sa simbahan sa pamamagitan ng 7 liham ng Apokalipsis na nagpapasya sa bawat propetikong panahon ng pag-iral ng simbahan sa mundo. Ang unang sulat, ang propetikong panahon ng Efeso, ang apostolikong simbahan, ang simbahan ng mga araw ng mga apostol, ang ikalawang sulat, ang propetikong panahon ng Smyrna, ang simbahan ng mga martir, ang ikatlong titik, ang propetikong panahon ng Pergamo, ang imperial na simbahan, Kristyanismo bilang relihiyon ng Imperyong Romano. Ang ika-4 na titik, ang propetikong panahon ng Tiatira, ang medieval na simbahan. Ang ika-6 na titik, ang propetikong panahon ng Philadelphia, ang simbahan ng espiritual na muling pagkabuhay ng ika-18 siglo, at ang ika-7 titik, ang propetikong panahon ng Laodicea, ang simbahan ng mga panahon ng katapusan.
Sa bawat isa sa 7 sulat ng Apokalipsis, ipinapayo ng Panginoong Hesus kung sino man ang may tainga makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Apokalipsis, Kabanata 2, talata 7, talata 11, talata 17, at talata 20. At Apokalipsis, Kabanata 3, talata 6, talata 13, at talata 22. Sa unang bahagi ng seryeng ito, tatalakayin natin ang sandali kung kailan nagsisimula sa kasaysayan ang katuparan ng dakilang propesya na nagpahayag ng pagpapatupad ng propetikong plano ng Diyos na ito. Sinasaklaw nito ang buong panahon ng pag-iral ng simbahan sa lupa. Sa unang episode na ito ng serye, ang propetikong plano ng simbahan sa 7 liham ng Apokalipsis, tatalakayin natin si Jesus, ang mayakda, at si Juan, ang sumulat ng 7 liham ng Apokalipsis. Paghahayag ni Jesucristo na ibinigay sa kanya ng Diyos upang ipakita sa kanyang mga lingkod ang mga bagay na dapat mangyari sa lalong madaling panahon. At sa pamamagitan ng kaniyang anghel ay sinugo niya sila at sinabi kay Juan na kaniyang lingkod, na nagpatotoo sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo at sa lahat ng kaniyang nakita. Mapalad ang nagbabasa at sila na nakikinig sa mga salita ng hulang ito at nag-iingat ng mga bagay na nakasulat dito sapagkat malapit na ang panahon. Apokalipsis, Kabanata 1, talata 1 hanggang 3. Ang pulo na ito, ang pulo ng Patimos, ay ang tagpo ng mga pangitain at paghahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at ipinaalam kay Apostol Juan. Bilang manunulat ng aklat ng Apokalipsis, si Juan ang alagad na iyon na yumukod sa dibdib ng Panginoong Hesus. Gaya ng nakatala sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 13, talata 25 at Kabanata 21, talata 22. Doon ay tiyak na narinig niya ang mga tunog ng tibok ng puso ng Panginoong Hesus. Ipinapakita nito ng propeta na si Juan ang makikinig sa mga tunog ng kawalang hanggan dito sa isla na ito at ililipat ang mga ito sa Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng 7 titik ng Apokalipsis. Si Juan ay ipinatapon sa isla na ito, ang isla ng Patimos, na namamalagi sa dagat Aegean at may kabuuang sukat na halos 35 kilometro kuwadrado. Noong panahon ni Apostol Juan, ang isla ng Patimos ay pag-aari ng Imperyong Romano at ginamit ito upang magpadala ng mga kriminal at mga taong sumasalungat sa imperyo. Yamang ito ay isang liblib at hindi mapagpatuloy na isla. Sa panahon ni Emperador Domitian, na namuno mula 81 hanggang 76 na AD, ang mga Kristiyano ay itinuturing na mga outlaw ng emperador. Kaya't iniutos niya kay Juan na ipatapon sa pulo ng Patimos kung saan tayo naroroon, gaya ng nakasaad sa pambungad sa aklat ng Apokalipsis. Mula sa unang kabanata, mula sa talatang 9 hanggang sa talatang 11, Ako, si Juan, ay kapatid mo rin at kasama sa paghihirap at sa kaharian at pagtitiis ni Jesucristo. Nasa isla siya na tinatawag na Patimos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo. Nabutan ako ng Espiritu sa araw ng Panginoon. At narinig ko sa likuran ko ang isang malakas na tinig na parang pakakak na nagsasabi, Ang nakikita mo, isulat mo sa isang aklat at ipadala mo sa 7 iglesia na nasa Asia, sa Efeso, at sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Apokalipsis, Kabanata 1, talata 9 hanggang 11. ang 7 titik ng Apokalipsis na iniukol sa 7 simbahan ng Roman Asia, hindi lamang nila pinag-uusapan ang kasaysayan ng simbahan. Ang kasaysayan ng simbahan ay propetiko. Ito ay may kanyang makasaysayang oras na binibilang ng Kronos, na kung saan ay chronological na oras. Binilang sa panahong yaon mula sa taong 33 pagkatapos ni Kristo, nang bumuhos ang banal na Espiritu,
Sa Pentecostes, halos 2,000 taon na ang lumipas. Gayunpaman. Ang tunay na panahon ng simbahan ay ang propetiko, ibig sabihin ang mga kairos na siyang hindi mabilang na panahon. Ang panahong iyon ng propeta ay ang panahon ng kawalang hanggan. Ang pag-unawa sa mga pangyayari ng propeta, ibig sabihin na may kaugnayan sa kawalang hanggan, ay kung ano ang interesado sa amin sa seryeng ito sa 7 mga titik ng Apokalipsis. Kapag ang iglesia ay pumasok sa propetiko, ito ay pumapasok sa tunay na kasaysayan nito dahil ang tapat na iglesia ni Jesus ay walang hanggan. At ang mensahe ng propeta ay ang sinasabi ng banal na espiritu sa tapat na simbahan. Siya na may tainga, pakinggan niya ang sinasabi ng espiritu sa mga iglesia. Upang makakuha ng isang ideya ng distansya sa pagitan ng punto kung saan tayo ay narito, sa isla ng Fatima at ang simbahan ng Efeso na nakatanggap ng unang sulat, maaari nating tingnan at makita ang distansya bilang karagdagan sa mga susunod na isla na magagamit sa atin sa harap natin. Mayroon tayong sa dulo ng ilang mga tuktok ng bundok na nagpapakita na ng baybayin ng Turkey, kung saan doon nakarating ang unang liham sa rehiyong iyon sa lungsod ng Efeso. At syempre mula sa isang lugar dito sa isla ng Patmos, isinulat ni Apostol Juan ang unang liham sa simbahan sa Efeso upang ipakita sa lingkod ng Panginoong Hesus ang mga bagay na malapit nang mangyari. Ito ay isang simbahan na nagsikap, matiyagang nagtrabaho para sa pangalan ni Jesus at hindi ito napagod. Isang simbahan na may espiritual na kaunawaan dahil hindi nito pinahihintulutan ang masasamang mananampalataya at nagawa nitong subukan ang mga nag-aangking apostol at hindi at itinuturing silang mga sinungaling. Kinapupuotan niya ang napupuot sa paningin ng Panginoon gaya ng mga gawa ng mga Nicolaitano. Sa mga mananagumpay ng iglesyang ito, tinitiyak sa kanila ng Panginoong Hesus na kakain sila ng punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng paraiso ng Diyos. Bilang tugon sa tawag ni Jesucristo, isinulat ni Apostol Juan dito sa Patmos ang ikalawang liham na para sa simbahan ng Smyrna. Sa liham na ito ay isang malinaw na mensahe ng kaaliwan at paghihikayat sa isang simbahan na isinabuhay ang doktrina na nagbibigay ng sariling buhay para sa pagmamahal ng doktrinang yon. Bagaman ang kanyang patunay ng pagkakaroon ay batay sa kapighatian, kahirapan at kamatayan, sinabi ni Jesus na alam niya ang mga gawa ng simbahan na ito at inuri ito bilang isang simbahang mayaman sa espiritual. Ang maging tapat hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay ay salita ng paghihikayat para sa Smyrna, isang simbahan na alam na kung si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ang mamatay kasama ni Kristo ay ang katiyakan ng unang pagbangon upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ang pulo ng Patmos na ito ay saksi sa lahat ng ipinakita ng Panginoong Hesus kay Juan, ang kanyang minamahal na apostol. Isinulat ni Juan ang mga salitang ipinaalam sa kanya ng Panginoong Hesus sa ikatlong liham na ito na ngayon ay para sa simbahan sa Pergamo upang sabihin sa simbahan na iyon na ito ay nanirahan sa lugar na tinatawag na trono ni Satanas. Sa kabila nito, nanatili ang pangalan ni Jesus ng mga mananampalataya sa simbahan na ito at hindi itinatwa ang kanilang pananampalataya. Kahit na naharap sila sa pagsalungat mula sa maling doktrina ni Balaam at ng mga Nicolaitano, ginamit ng mga tapat sa Pergamum ang matalas na 2 talim na tabak ng bibig ng Panginoon upang ang salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon ay magbibigay sa kanila ng kaunawaan upang makagawa ng tamang pagpili. Tinanggap ni Apostol Juan dito sa isla ng Patmos ang utos na sumulat ng isa pang liham sa isang aklat at sa pagkakataong ito ang simbahan ng Tiatira.
Sinabi ni Jesus sa iglesyang ito na ang kanilang mga huling gawa ay higit pa sa una, ngunit binabalaan niya sila tungkol sa mapanganib na doktrina ni Jezebel. Ang doktrinang ito na tinatawag na kalaliman ni Satanas na siyang magtatapo ng lebadura ng panlilinlang ng pagsamba sa Diyos-Diyusan at pakikiapit sa doktrina ng mga apostol na itinatag sa Efeso ay nabuhay sa Smyrna at sinubok sa Pergamo. Sa kaaliwan ng mga mananampalataya ng iglesyang ito, tinitiyak sa kanila ng Panginoong Hesus na hindi siya maglalagay ng isa pang pasanin sa kanila. Ibig sabihin, ang matatapat ay hindi magtitiis sa isa pang Tiatira. Mula rito, mula sa isla ng Patimos, ang ikalimang liham na isinulat ni Apostol Juan na tumutukoy sa liham na ito sa anghel ng simbahan na nasa Sardis. Ang mensahe ni Jesus sa iglesyang ito ay dapat nagising na ito sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sa kabila ng mabigat na pasanin kung saan ito lumabas tulad ng iba pang mga malapit ng mamatay sa Tiatira, ang simbahan na ito ay may kasamang mga mananampalataya nito na hindi kontaminado ang kanilang mga damit ng baluktot na doktrinang iyon ng Tiatira. Dahil dito, lalakad sila ng puti kasama ang Panginoong Jesus. Ang mga paghahayag ni Jesucristo na ibinigay sa kanya ng Diyos upang ipakita sa kanyang mga lingkod ang mga bagay na malapit nang mangyari. Ngayon sila ay pinapatnubayan ni Apostol Juan sa iglesia sa Philadelphia. Para sa simbahan na ito, binubuksan ni Jesus ang isang malaking pinto. Ang pinto na magdadala sa Ebanghelyo, ang mensahe ng Ebanghelyo hanggang sa mga dulo ng mundo. Ang simbahan ng pagmamahala ng magkakapatid, tiniyak ni Jesus sa iglesyang ito na ito ay mapangangalagaan sa oras ng tukso na darating sa mundo dahil iningatan nito ang salita ng pagtitiis ni Jesus. Upang magsalita tungkol sa malapit ng kanyang pagbabalik, inirerekomenda ng Panginoong Jesus sa iglesyang ito na panatilihin ang mayroon siya upang walang sino man ang kumuha ng kanyang gantimpala dahil siya ay darating ng walang pagkaantala. Isang simbahan na hindi tumanggap ng anumang kapintasan mula sa Panginoong Hesus dahil ito ay tapat hanggang wakas. Ang paghahayag ni Jesucristo sa huling iglesia, ang iglesia ng Laodicea, isinulat at ipinadala ni Juan sa anghel ng simbahang iyon sa pangalan niya na Amen, ang tapat at tunay na saksi, ang simula ng paglikha ng Diyos. Sumulat si Juan sa isang simbahan na walang hanggan sa pagitan ng malamig at mainit at sa gayon ito ay naging maligamgam. Ang pangunahing rekomendasyon para sa isang simbahan na nabubuhay sa isang huling sandali ng gabi ng espiritual na kadiliman kung saan ang mundo ay magiging buhay, ay na ito ay bumili mula kay Jesus. Ginto na sinubok sa apoy ng binyag sa banal na espiritu, puting damit. Ang pagpapabanal ng banal na espiritu, kung wala ito, walang sino man ang makakakita sa Diyos at matakendi upang makilala ang liwanag at kadiliman sa madilim na oras ng gabi kung saan ang mundo ay magiging buhay. Inirekomenda ni Jesus ang simbahan na ito na makinig sa kanyang tinig at buksan ang pinto ng kanyang puso dahil ang kanyang hangarin ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa simbahan na ito dito sa mundong ito at gayon din sa buhay na walang hanggan. Kaya sinabi niya, kasama niya ako at siya kasama ko.
Sa gayon ay magtatapos kami rito sa unang episode na ito ng seryeng The Prophetic Plan of the Church sa 7 liham ng Apokalipsis at hihintayin namin kayo sa susunod naming episode kung saan tatalakayin namin ang paksang may kaugnayan sa liham sa Efeso hanggang sa panahong iyon at ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo.